Magandang umaga mga kapatid. Kayo po ba'y mahilig sa sandwich or burger? Gutom na po ba kayo? Malamig pa naman ang panahon, masarap kumain ng sandwich at magkape ngayong oras na ito. Meron po tayong sandwich ngayon na inihain sa atin ni Jesus. Itong ating ebanghelyo ngayon ay maituturing natin na sandwich gospel. Bakit? Dahil it is a story within a story. May kwento sa loob ng kwento. So ano bang malaking kwento dito? Ito yung kwento ni Jairus at yung kaanak niyang babae, 12 years old, na nasa bingit ng kamatayan. Pero habang papunta si Jesus doon sa bahay ni Jairus, may pumasok na isa pang kwento. Itong kwento ng isang babae na matagal na siyang nagtiis sa isang karamdaman. At sa kanyang pagnanais na mapagaling, lumapit siya kay Jesus at humawak sa laylayan ng kanyang damit. Kasama ang pananampalataya na siya'y mapapagaling sa paghawak lamang, kahit laylayan lamang ng damit ni Jesus ay gagaling siya. At nangyari na nga ang kanyang kagalingan dahil dito. Sa kwentong ito, marami tayong matututunan. Sa kwentong ating narinig, sa dalawang kwentong ito, itong sandwich stories natin ng ating ebanghelyo, meron po tayong matututunan. Meron tayong magandang baon. Meron tayong pwedeng magbigay sa atin ng lakas tulad ng pagkain. Ano po ba ang ating pwedeng makita dito sa ebanghelyo natin ngayon? Una sa lahat, makikita po natin yung capability and power ng ating Panginoong Jesus. Kaya niyang magpagaling ng isang may sakit at kaya niya ring buhayin ang isang patay na. Ito ay isang bagay na dapat nating makita. Ang ganda at galing ng kapangyarihan ni Jesus, ang kanyang capability. Pero meron din pong dalawang bagay tayo na makikita pa dito sa ating ebanghelyo. Nandyan din ang prejudice. Ano po ba ang prejudice? Bago pa man nakagawa ng bagay ang isang tao, pinangunahan na natin, hinusgahan na. Kaya nga si Jesus dito sa ating ebanghelyo, sa kwento nitong babaeng may sakit ng 12 years, may mga nais pumigil sa kanya. Ano po bang tinatanong ninyo, Panginoon? Tumitingin pa kayo, sinong humawak sa inyo? Kita nyo naman, ang daming tao. Itong mga bagay na ito, itong ganitong prejudice, pwedeng pumigil sa Panginoon upang gumawa ng bagay na mabuti. Kahit naman sa kapwa-tao natin, kapag punong-puno tayo ng prejudice, di po ba wala na tayong ibang nakikita sa kapwa-tao natin, kundi yung naiisip lamang natin. Nothing good comes from him or her dahil naunahan na tayo ng ating prejudice. Kaya kapag prejudice na ang nauuna sa atin, prejudice na ang pumapasok sa atin, hindi na natin nakikita ang kabutihan. Buti na lang, merong bagay na higit pa sa prejudice. Dito din sa kwento ni Jairus, makikita din po natin ang prejudice. Nung namatay na ang kanyang anak, ano bang sabi ng mga tao mula sa tahanan ni Jairus? Huwag niyo nang guluhin si Jesus, patay na ang inyong anak. At yung iba nga, they ridiculed him. Ano pa nga bang magagawa niya? Ipatay na nga. Ano pa nga ba ang kailangan niyang gawin? Wala na. Tapos na ang lahat. Prejudice. Nariyan ang prejudice. Kapag naunahan tayo ng prejudice, walang mabuting mangyayari. Prejudice
stops good things from happening. Pero may ikatlong bagay na makikita din po tayo dito sa ating ebanghelyo na dapat nating tingnan. Ito ay ang tibay ng pananampalataya. Ang babaeng may sakit ng 12 taon, nagtiis sa kanyang sakit for 12 years, ay may matibay na pananampalataya kay Jesus. Nagtiwala siya, kahit laylayan lamang ng kanyang damit, kung ito'y aking mahawakan, ako ay gagaling. At nangyari nga ang bagay na ito. Natanggap niya ang kagalingan sa kanyang karamdaman dahil meron siyang matibay at malalim na pananampalataya. Pananampalataya makes good things happen. Pananampalataya allows God to work in our lives. Ito ang makikita natin sa kwento ng babaeng nagtiis ng kanyang karamdaman for 12 years. At sa kwento naman ng anak ni Jairus na 12 years old na pumanaw, pananampalataya din ang bagay na nagbigay sa kanya muli ng buhay. Pananampalataya ang hiningi ni Jesus mula sa kanyang mga magulang at pamilya. Do not be afraid. The girl is not dead but alive. Do not be afraid. Just have faith. Ito ay salita ni Jesus sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang. Magkaroon lang ng pananampalataya, maraming mabubuting bagay ang mangyayari. Ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, alin po ba dito ang nauuna sa ating buhay? Nauuna ba ang prejudice natin o nauuna ang ating pananampalataya? Pagdating sa ating kapwa-tao, alin po ba ang mas nauuna? Nauuna ba ang prejudice natin? Hinusgahan na natin ang ating kapwa? O nauuna yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa kanila? Pagdating kay Jesus, alin naman po ang nauuna sa atin? Prejudice or faith? With prejudice, nothing good will happen. But with faith, good things will happen. Please